ay yung makina na gagamitin natin. At the end of the voting, counting, transmission of the results, lahat po ng images ng balota na naihulog sa kanya, ipapakita namin sa lahat ng watchers and observers and practically kung sino yung nandun sa bawat presinto. Meaning to say, kung ako yung watcher niyo ngayon, pwede kong picturean. Papayagan namin siyang picturean yung lahat ng ballot images so that he for himself can manually count the results doon sa na-picturean niya ng mga ballot images. Huwag po kayo mag-alala, that will not violate the ballot secrecy sapagkat wala na po yung stamps na magsasabi ko anong number siya. So, yung sinasabi po nila sa amin na bakit daw po ipinapakita ay yung mga prototype, talaga pong prototype. Sapagkat ang sinasabi po ng iba, dapat daw, kung ano yung machine na meron dyan, yun ang gamitin ng formula. Hindi po pwede yun, that is tailor-fitting. Dapat po kung ano yung pangangailangan natin, dapat po kung ano yung ang dapat na hinahanap natin sa makina, yun ang ilagay natin. 11 times po namin i-revise ang aming terms of reference because we wanted to include practically everything na hindi natin nakikita noon sa mga makina. Later po, sa mga future gatherings nyo, we will show to you the exact machines. Mas maganda po pagka na-deliver na sa atin. By August, they will start to deliver at least 20,000 machines. By December, they will have to deliver to us the entire 110,000 machines. Take note po, hindi po tayo bumili. Nagrenta lang po tayo ng makina. The best strategy is just to lease the machines. Kasi po, ang ginagawa before, binili po yung makina. Pag binili niyo po yung makina, may problema ka how you upgrade. Number 2, maintenance. Number 3, ang mahal-mahal po ng warehousing natin. Yung original na mga machine natin, yung Picos machines, 80,000, nasa warehouse po namin sa Santa Rosa. Napakalaking space ang nagagamit. Yung pong vote counting machine natin, yung VCM, 97,000 po yun. Nandun pa rin po hanggang ngayon sa ating pong warehouse. Ino-offer namin sa DepEd, ino-offer namin sa PRC, baka pwede rin gamitin pang-check ng mga papel ng mga estudyante. And lucky for us, just 2 weeks ago, ang DepEd, pumunta sila doon, yung mga technical people nila, because sabi nila, kaya nilang gamitin para pan-check man yan ng papel ng mga bata. Pero just try to imagine, sana naman po yung mga machines na yun. Pero problem po, yung mga digitalized na. And, nagkaroon po tayo ng problema ng nakarang eleksyon dahil yung 2,000 halos doon, hindi gumana, naging kayo mga botante hanggang gabi. Ito po, bagong mga makina. And, again, hindi po natin binibili. Nililist lang po natin. So parang one-time big time yun. Pag ayaw na natin doon sa supplier o sa provider, problema nila kung saan nila i-dispose yung 110,000 machine. Pero at least, hindi po tayo ang mag-safety mag-warehouse ng mga makina niya. Sa next election, din po for information, for the first time in our history, we are going to conduct internet voting for our overseas Filipinos. Alam niyo po, nakakalungkot, noong nakarang election ng 2022, we have 1.697 million Filipinos. 1.697 lang. Samantalang mga Filipinos abroad, mga 12 million, hanggang 14 million. Pero 1.697 million na po registered voters. And, alam niyo po, 40.59% of 1.697 voted during that election of 2022. Isipin niyo po, highest po yan sa kasaysayan pa natin, 40.59. Hindi po naka 50%. And we spent almost 500 million pesos just to allow almost 600,000 voters to vote on election day. Alam niyo po, dalawa po ang modes natin abroad. Ang tinatawag po natin na in-person, ibig sabihin pupunta yung mga kababayan natin sa konsulada at saka embahada para bumoto. At pangalawa po, by mail. Pero unfortunately, hindi po pinapadala, binabalik ng mga kababayan natin ng mga envelopes na naglalaman ng balota kahit palibre ng postage. So we have to find another solution, and that the solution is another mode, is by internet voting. So yung sa internet voting, pag-vote natin, tataas ang bilang ng mga botante, at the same time, tataas ang bilang ng mga yung mga boboto. Next election din po, we are going to conduct nationwide mall voting. So lahat po ng mga malls sa buong Pilipinas, name na malls, SM, Mega World, kahit po Robinsons, etc., we will utilize all malls nationwide.